Ang sabi nga sa banal na kasulatan para sa ating lahat, wala tayong may dahilan o tayong mga tao, sino man tayo na humatol sa ating kapwa, sapagkat sa ating paghatol sa ating kapwa, actually, hinahatulan natin ang ating mga sarili. Dahil tayong mahatol sa iba, ay ginagawa din naman natin ang ibang mga kasalanan ipinangahatol natin sa iba. Kaya sinabi sa banal na kasulatan, Romans chapter 3 verse 9, ang sabi nasusulat, walang magquit, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ng tao ay kapos sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at makasalanan. Now, kaya sabi sa Romans chapter 1 verse 18, ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit sa lahat ng tao na sumisikil ng lahat ng katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Kaya lumalabas ang tao sa katotohanan ay nagmamarunong, gayong sa tingin ng Diyos o sa pamantayan ng Diyos, ang tao ay hangal. Sapagkat bagamat kilala nila ang Diyos, kilala nila, nakikita nila sa mga bagay na nakikita ngayon ang kapangyarihan ng Diyos na hindi nakikita, ngunit hindi nila pinasasalamatan, ni pinupuri man, bagkos kanilang pinapalitan ang totoong Diyos sa mga bagay na nilikha ng kamay, at ito ang kanilang mga kinikilalang may kapangyarihan sa kanilang buhay. Lahat po ng ito na sinabi ng Romans, hindi ito lingid sa atin. Makristyano ka man o hindi Kristiyano, sapagkat ang kautusan ng Diyos, ang kaalaman tungkol sa Diyos, kung ano yung tama at mali, ay nakasulat sa ating mga puso. Sa bakang ito, tayo po ay nasa doktrina pa rin ng paglikha. Doctrine of creation. Ang doktrina ng paglikha, ito yung simula ng lahat ng bagay. Lahat ng maaring mangyayari sa buhay na ito, sa mundong ito. Ang sino mang bigo na balikan ang doktrina ng pagkalikha o ang paglikha, tiyak na siya'y mabibigo rin sa kanyang layunin at direksyon sa buhay at babagsak siya sa kanyang sariling kaunawaan sa kapahamakan. Tulad lamang ng evolution. Yan po mga doktrinang lumalaganap at yan ay tinuturo sa eskwelahan, dinodoktrinahan ang mga bata sa eskwelahan. Tulad ng doktrina na Big Bang Theory. Pinapaniwala nila ang lahat ng mga estudyante, lahat ng mga tao na ang mundong ito ay mula sa pagsabog ng isang bagay. Nagsimula sa isang atom na bagay, napakaliit, at sa milyon at bilyon sa taon, ito'y lumalaki at dumating ang panahon na ito'y sumabog at ito'y nagkalat sa buong San Sinukob. Ang tanong, saan nagmula yung matter niyon? Bakit sumabog sa San Sinukob? Saan nagmula ang San Sinukob? Yan po ang Big Bang Theory. At mayroon ding Darwin Theory na sinasabi na ang mundo nga ay mula sa maliit na matter at ito ay nag-i-evolve. Ito ay kumikilo sa kanyang sarili hanggang ang isang bagay ay naging hayop, naging unggoy. At ang unggoy ay naging tao sa million of years na paglipas ng panahon. At yan ay pininiwalaan ng mga tao. At yan ang ibig kong tukuyin na ang mga tao, sila ay nagpapalagay na sila ay marunong, pero ang katotohanan, sila po ay mga hangal. Lahat ng ito ay taliwas sa banal na kasulatan ng paniniwala. Sapagkat gaya ng ating natalakay nakaraan, kung ating balikan ng Psalms 33 verse 6 and verse 9, compare natin sa Genesis chapter 1 verse 1. Ganito po ang pagkakasabi sa Psalms 36 verse 6. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nilikha niya ang San Sinukob, ang mga langit, tatlong langit. No? At lahat ng mga bagay na riyan, lahat ng hukbo,
Ano bang makita mong nasa sanlibutan, nasa sa kalawakan, yan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Hindi yan ang katulad ng tinuturo ng evolution, hindi yan tulad ng tinuturo ng Big Bang Theory, hindi yan turo ng Darwin Theory. Lahat ito ay haka lamang, kaya tinawag theory. Haka lamang, pero pinaniniwalaan ng marami. Verse 9, sapagkat siya'y nagsalita at yun ay naganap, siya'y nag-utos at yun ay tumayong matatag. Ang Diyos ang nagsalita, ang Diyos ang nag-utos, ang Diyos ang may kalooban na umiral ang lahat ng bagay. Now, ilang stars ang makikita natin sa langit? Hindi po mabilang. Dahil unang-una lang yung Milky Way ayon sa science, billions na, millions na ang Milky Way, yung kumpul-kumpul ng mga bituin. Pero sa isang Milky Way, ilang stars ang nilalaman? Billions din. So kung ilang Milky Way yan sa buong San Sinuko, how many millions and trillions of stars na roon? Yan ba ay mula sa Big Bang? Ang sabi diyan, gawa ng Diyos. Lahat ng yan. So kung yan ay pinaniwalaan ng mga tao, ang mga taong yon walang kinabukasan. Sapagkat ang sino mang maging bigo o mabigo sa paniniwala sa doktrina ng creation, siya po'y patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Isa pang bagay na dapat natin ikumpara dyan, Acts chapter 17 verse 24 to 28. Dahil sa kamangmangan po ng mga tao ito, no? Katulad ngayon, mayroon silang i-deklara na maging santa. No? Huling-huli na sila sapagkat sino mang sumasampalataya sa Panginoon, doon pa lamang siya ay santo na. Siya ay isang banal na. Binanal siya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Itong mga nagdideklara ngayon na si MA o ano pa mang tawag sa matandang yon, babae, ginagalang natin yung kanyang pagiging mabait, pagiging giver, generous. Pero hindi yun ang makikapagbigay sa kanya ng pagiging saint. Ang isang tao maging saint naman kung siya po ay binihisan ng katwiran ni Kristo. Kung siya isang mananampalataya kay Kristo na tanging si Kristo lamang ang gawa ni Kristo sa krus, ang gawa ni Kristo sa langit, ang gawa ni Kristo sa kanyang buhay, yun ang siyang makapagbibigay sa kanya ng karapatang maging banal, maging saint. At hindi sa sarili nating gawa. Yan ay hindi tama. Tingnan nyo. Dahil dito, marami pong taong ganito, kaya tingnan nyo ang sabi sa Acts 17 verse 24 to 28. Ang sabi po rito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Doon lamang makikita natin na ang Diyos hindi nangangailangan ng tulong ng tao para siya patirahin kahit ng bahay. Sapagkat ang Diyos hindi nangangailangan ng ating tulong. Bagkos, ang sabi pa nga sa verse 25, hindi naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Ang Diyos ang bibigay lahat niyan. Sabi sa Psalms kanina, sa pamagitan ng kanyang salita, nalikha ang lahat ng bagay. So sino bang magbibigay niya? Walang sino mang tao. Verse 26, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon ng mga hangganan ng kanilang tirahan upang kanilang hanapin ng Diyos. Yun po ang ating misyon sa buhay na ito. Kaya tayo umiira sa mundong ito upang hanapin natin ang Diyos. Hanapin ang Diyos. Baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nasa Kanyang ating pagkatao tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Ano pong sinasabi sa verse 28? Ang Diyos ay sumasa lahat, doon tayo nabubuhay, doon tayo kumikilos. Kung wala po ang Diyos sa buhay na ito, sa daigdig nito, wala pong bagay rito na mananatili. Lahat tayo ay naririto dahil ang Diyos
ang may gawa at kalooban. Nakakagawa tayo ng mabuti, not because of our own, no, sa ating sariling kakayanan para tayo maging santo, kundi tayo gumagawa ng mabubuti dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng biyaya. Ang ating lang tanging magagawa sa ating sarili ay gumawa ng kasalanan, sabagat tayo po ay makasalanan. Nais ko lagay natin ito sa ating isipan upang huwag tayo magpapaniwala kung ano yung mga sinasabi ng malalaking reliyon ngayon. Maging sa school, kayo mga kabataan, tuturuan kayo ng Darwin Theory, Big Bang Theory, Evolution, tuturuan kayo niyan, pero stick sa iyong mind na mayroong Diyos na tagapaglikha. And Genesis ay doktrina ng lahat ng simula. Kaya nga, pagka ikaw ay nag-fail na panimulaan, balikan ang Genesis on doctrine of creation, mag-fail ka sa iyong buhay. Ikaw ay darating sa dulo ng iyong akala na kaligtasan at kapiliran. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pag sinabi pong the heavens and the earth, lahat po ng bagay, nakikita man o hindi, kaharian, anumang kaharian nandyan, naghahari sa ating lipunan o sa ating daigdig, lahat ay nilikha ng Diyos yan. Yung hindi natin nakikita, yung lihim sa ating mga mata, ginawa ng Diyos yan. Wala pong kulang. Colossians chapter 1 verse 15. Colossians chapter 1 verse 15 to 16. Siya ang larawan ng Diyos, si Kristo tinutukoy dito, the perfect image of God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ibig ko silang panganay dyan, hindi po anak na panganay, kundi siya ang origin of all things. He is the beginning of all things. Panganay siya. Kung wala siya, wala ang lahat ng bagay. Okay? Yung po ibig sabihin ng panganay dyan. Hindi po panganay na anak na nauna siyang pinanganak o nauna siyang nilikha ng Diyos. No. He is the origin. He is the creator. Ang sabi dyan. Sapagkat, 16, sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Without Christ, wala pong lalabas na nilikha sa ibabaw ng lupa at sa langit. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So lahat ng bagay, mula sa Diyos, ginawa ng Diyos, para sa Diyos. Walang sino man dapat umangkin, nagtatapapuri. Walang sino man dapat mag-declare na He is a saint, but only God through His Word. Sapagkat sinabi sa banal sa kasulatan na sino ang sumampalatay kay Kristo, siya ay niligtas, pinatawad, at siya'y binanal ng Diyos. Kaya ang isang Kristiyano, banana po, di na kailangang manggagaling pa sa Italy para i-declare na you are saint. The Bible itself ang siya makapagsasabi na ikaw ay isang banal. Alam natin, atin na napag-aralan ang paglikha ng Diyos sa mundo. Hindi ito tsansa, hindi ito nagkataon, hindi ito Big Bang, hindi ito evolution, dahil sinabi, ito'y nilikha ng iisang Diyos sa tatlong persona. Yung in the beginning, God, yung God po roon ay plural po yan sa Hebreo. Hindi lang po yan El, kundi mayroon po yan karugtong na prefix na Him, Elohim, meaning to say, plural. Kaya hindi po lahat ng God, nakikita natin sa Bible, tumutukoy lang sa isa. Kundi lahat dyan, ayon sa konteksto, tumutukoy po yan sa tatlong persona. Kaya napakaganda po kung lahat tayo ay nakapag-aral ng language ng Hebreo at Griego, sapagkat doon natin makikita ang totoong kahulugan ng bawat salita na ginagamit sa Biblia. Pero para sabihin natin na ang buong sanlibutan nilikha yan ng tatlong persona ng isang Diyos. Ang Ama ang siyang lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala. Hindi natin. Mula sa wala. Wala siyang material na ginamit. Di tulad ng mga magician, magpapalabas sila ng kalapati, pero yung kalapati nyo ay dati lang nalikha. Di siya makapaglilikha ng bagay na mula sa wala. Only God. Tanging Diyos lang. Ang gumagawa lang niyang counterfeit niyan ay gawa ng Diablo.
sapagkat ang Diablo ay ito yung manggagaya. Okay? At paniniwala ng mga tao na napakagaling niya. Isa lang ang magaling, ang ating Diyos. Kaya ang Ama siyang lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala. Kung tawagin niyan sa Latin ay ex nihilo. Ex nihilo, mula sa wala. Then, lahat ng wala na yon, ang Panginoon naman, Hesus Kristo naman, ang siyang naglikha ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay na dumating, kanyang hinubog ito sa lahat ng klase ng dapat mangyari. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 15, 16. At pagkatapos, ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay liwanag at kulay ng lahat ng mga nilikha. No? Para bang makikita natin ang isang kwarto. Ang sabi ng Ama, ayan ang kwarto. Tapos ang Panginoon naman ang siya naglagay ng lahat ng gamitan doon sa kwarto, pero madilim. Nandun lahat ng bagay sa kwarto, pero madilim. Hindi mo makita ng color. Kaya ang Espiritu Santo nagbigay ng ilaw, nagpaganda, nag-garnish ng lahat ng ito. Job chapter 26 verse 13, ang banal na Espiritu ang nagpaganda ng lahat ng nilikha. Lahat yun, tatlong persona ang gumawa. Ano pong kahulugan yan sa atin bilang Kristiyano? Ito'y napakalaging kahulugan ang maniwala tayo sa doktrina ng panimula, sapagkat ito rin ang doktrina ng bagong paglikha sa tao. Hindi ka magiging taong bagong nilalang kung hindi kikilos, kung hindi kumilos ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa mga taong maligtas, ang Ama ang pumili sa Kanya from what? From nothing, from eternal. And it chose us before the foundation of the world. God the Father. And Christ bumaba sa lupa to die for them. To die for them. Siya ang tumupos sa lahat ng mga minahal ng Ama from eternity. At pagkatapos ng banal na Espiritu ang siyang nagpaganda sa buhay ng bawat mananampalataya. In-apply ang lahat ng pag-ibig ng Ama at ang katubusan ni Kristo sa isang makasalanan tulad mo, tulad ko. Kaya naman tayo po ay naibalik sa tamang larawan ng Diyos. Ang isang Kristiyano ay tinawag na new creation. Ang old creation, ay yun ang heaven and earth. The new creation ay ang tao. Yun ay gawa din ng Diyos. Kaya kung wala pong paniniwala sa Trinity, paano sila maligtas? Anong kaligtasan meron sila kung hindi sila niniwala sa Trinity? Hindi ang Ama ang nagkapagligtas. Hindi ang Ama ang napako sa krus. Kaya kung wala po tayong paniniwala sa doctrine of beginning, the creation, bagsak tayo sa ating doctrine of destiny, kung saan tayo pupunta. Sapagkat ito ang patibay ng banal na kasulatan. Pagkatapos natin mapag-aralan ang doktrina ng paglikha ng mundo, anong nasunod natin? Naalala niyo ba? Paglikha ng tao. Okay. So, napakalaga po yun, mga kapatid. Bawat isa sa atin dito, mayroon po tayong special. May special tayong potential. Potential kasi, sinabi, may kakayanan tao to, di ba? Pag may nakita tayo magaling siya, di ba? Lalo siya pinag-aralan, pero mapapakinabangan natin siya. May potential siya. May kakayanan siya. Bakit kaya? Magaling siya, no? Mahusay siya. Kaya kadalasan, pag hindi natin na-realize na tayo nilikha ng Diyos, tinatanggap natin lahat ng papuri. Ang Kristiyano hindi niya matanggap ang papuri niya dahil kilala niya kung sino ang gumagalaw sa kanya na iba kundi ang Diyos. Pero sa isang taong walang paniniwala sa Diyos, ang paniniwala niya ang galing niya. Ang galing niya. No, balikan natin muli. Review lang. No, bago tayo magpatuloy, sapagkat yung kasunod nating pag-aaral ay isang maikling paksa na lamang. Genesis 1:26. Gusto kong i-refresh yung inyong memory. Tingnan mo kung matatandaan yung ating pag-aaralan. Ano po sabi sa Genesis 1:26? Sister Nita, pakibasa na. Genesis 1:26.
27. Kaya nilala ng Diyos ng tao ayon sa sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilala ng kanyang nilala ang lalaki at babae. Paano daw nilikha ng Diyos ang tao? Ayon sa wangis at larawan. Ang sabi sa verse 26. Pero ano sabi sa verse 27? Ayon saan? Larawan. At ayon sa larawan pa rin. Bakit ganon? Ba't hindi nabanggit yung verse 26 na wangis at larawan, pero sa 27, larawan at larawan? Ano ba kakaiba nun? Napakalan natin yan. Dahil ang wangis at larawan, iisa lang yan. No? Ginamit lang ng interchangeable yan. Interchangeable ang pagkagamit niya. Ngayon, ang tanong natin, ito ang pagkakalarawan, ito ang pagkakalikha ng Diyos. Ayon sa wangis at larawan o ayon sa larawan ng Diyos. Or ano man ang gusto nyo gamitin, wangis ng Diyos. Nang likhain siya, anong verse ang makikita natin paano siya nilikha? Genesis? Okay, pakibasa po. 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lamok ng lupa. At tininahan ang mga butas ng kanyang ilong na hininga ng buhay. Okay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Naging buhay ng kaluluwa. So, ilan ang bahagi ng tao dyan? Ha? Dalawa. Ano yon? Body and tapos soul or spirit. Ha? So, ang tao ay may dalawang bahagi. Yung nakikita at saka yung hindi nakikita. Yung hindi nakikita, kumisan tinatawag yan ng kaluluwa. At kumisan naman tinatawag na espiritu. Okay? Pero sa Biblia, yung kaluluwa at espiritu, ginagamit yan ayon sa konteksto. Ha? Yung espiritu at yung espiritu ay yung kaluluwa ginagamit din ayon sa konteksto. Pero tulad ng likeness and image, isa lang yan. Pareho lang yan. Ngayon, ako, halimbawa, nakita nyo, ito ako, yung katawan ko. Pero, mayroon pa ako sa bahagi. Nakikita nyo ba? Hindi. Matidistinguish nyo ba kung ano yung soul and spirit? Makikita nyo kung magkakaiba? Now, practical na lang. Makikita nyo? Okay. Ang kaluluwa, ito yung bagay na kung saan mayroong hangarin na mabuhay, no? Pero yung espiritu, yun yung bahagi ng kaluluwa espiritu na mayroong pagkakilala sa Diyos at mayroong pagtawag sa Diyos. Pero, iisa lang yun. Iisa lang yun. So, ang Diyos, ang tao, nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Na paano natin mapaliwanag ano yung sabihin ng larawan o ng wangis sa ating panahon ngayon? Ano yung sabihin niya? Ano, saan natin may kukumpara? Ano yung wangis at larawan ng Diyos? Yung salitang wangis, saan natin pwedeng gamitin bagay yan na para maunawaan natin kung ano ibig sabihin ng wangis? Mahirap yung tanong mo, no? Ako na lang sasagot. Wangis, wala naman ibig sabihin, kopya. Okay? Ano ba, meron kang isang papel na gusto mo i-xerox, na? I-xerox mo, so may kopya na. May kopya. So, wangis or larawan, ibig sabihin, replica or kopya. Ang wangis ng Diyos sa atin, hindi ito bagay na parang appendix na nakasabit na karugtong. Hindi ito isang bagay na iniingatan natin. Na tayo mismo nag-iingat. Ito'y property natin na binigay ng Diyos. Hindi. Sapagat ang wangis ng Diyos ay hindi bagay na karugtong sa atin o bagay na iniingatan natin sapagat wala tayong kakayalang ingatan yon. Kundi ang wangis ng Diyos ay mismong tayo. Tayo mismo. Pero hindi ibig sabihin kung ano itsura ko, siya ang itsura ng Diyos. Dahil kung pagsamahin natin, itsura natin, malilito kung ano yung itsura ng Diyos. Dahil iba-iba itsura natin.
Pero, sa katotohanan, hindi ko may papaliwanag yan. Kapos ang isipan ko, paano paliwanag, anong itsura ng Diyos? Sapagat ang Diyos ay Espiritu, wala tayong makitang hugay sa itsura. Sa mga tweet, kung anong mayroon tayo, siyang larawan ng Diyos. Ay yung larawan ng Diyos. We are bearer of God's image. Ngayon, nung pumagsak ang tao sa kasalanan, nanatili ba ang larawan ng Diyos? Nananatili. Marami nagsasabi, wala na. Nasira na. Nawala na. Totoo yun, nasira. Nasira talaga. At dahil nasira, ang tao ay baluktot na image of God. Depraved ang tao. Masamang imahe ng Diyos. Hindi na tayo makikitaan na tayo ay isang larawan ng Diyos kapag tayo ay nakakita ng pera na walang nakatingin o cellphone. Hindi na tayo magandang testimony. Kaya nga kinakailangan ang tao maipanganak na muli. Nakita niyo ulit? New creation. Dahil tayo ay bumagsak sa kasalanan, binana natin kay Adan ang kasalanan. Na-marred ang image of God. Kaya nga tayo ay hindi na mabuting larawan ng Diyos sa lipunang ito. Bagkos nagrebelde pa tayo sa Diyos, kailangan maipanganak na muli ang tao. Paano natin malalaman na kahit ang makasalanan ay larawan pa rin ng Diyos? Saan natin makikita sa Bible na ang makasalanan ay larawan pa rin ng Diyos? Isang text lang, bagamat napakarami. Huwag niyo pong kalimutan yung text na yan. Genesis chapter 9. Pakibasa po ang Genesis chapter 9, verse 6. Magpapadala ng dugo ng tao. Ang dugo ng tao ay papadala ng ibang tao sapagkat nilala ng tao sa larawan ng Diyos. Okay, hindi marinig ang iba. Pakibasa ulit. Kung sino mang magpadalak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay papanaglalaki ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Okay, ito yung tumutukoy po sa ano yun? Anong batas ngayon yan? Ano yung yung batas na yun, pag tayo pumatay, papatay ka rin? Ano? Ha? Pakilala sa? Death penalty, ano ang tawag doon? Na yun ang pinag-uusapan ngayon na hindi tinatanggap ng marami. Ha? Hindi, yung hindi extradition. Ano ba tawag? Retribution. Ano batas yan? Na mayroon na bago pa capital punishment. Capital punishment, wala pa yung 10 commandments, nandyan na yan. Kaya nga, dapat may death penalty talaga sa sino mo nagkasala na patunayan. Okay? So, ang Diyos, talagang, yun ang pinaglalaban ni Manny Pacquiao na mayroon ng death penalty. Kaya si Manny Pacquiao, talagang gusto niya talaga ibalik ang capital punishment o death penalty. Sapagkat sa hindi. Sabi nga ni penalty ni Pacquiao dun sa Senado, ganito. Sabi, hindi ba, tayo ba ay spiritual na ngayon? Eh sabi ni Manny Pacquiao yata kay Dilima na sa anong basis yung maliwala tungkol sa death penalty o sa ano. Tama naman sinabi ni Dilima talaga sa ating moral dignity at saka dapat lang. Pero ayaw nila ng medyo sa spiritual. Pero si Manny Pacquiao, dito talaga siya iba. Tutuwa ako kay Manny Pacquiao. So mayroon ng death penalty. Kahit yan ay isang kriminal, hindi dapat patayin ng kapwa-kriminal. Bakit po ang tanong katuwiran? Sapagkat ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Kahit na siya isang makasalanan na,
nandun pa rin ang wangis ng Diyos. Hindi nga lang sila magandang patotoo na wangis ng Diyos. Pero, hindi nawawala sa tao yung wangis ng Diyos. Mananatili yan magpahanggang sa walang hanggang sa kanilang buhay. Gaya na sinabi sa 1 Corinthians 11:7, pakibasa daw. Sinong babasa? Sister Senny, pakibasa. 1 Corinthians 11:7. First Corinthians 11:7. English or Tagalog, okay lang. Sapagkat ang lalaki talagang hindi dapat magtalubong ang kanyang ulo, palibhasa siya ay larawan at kalwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Okay, ulitin ko. Ganito ba ang pagkakasabi? Sapagkat ang lalaki talagang hindi dapat magtalukbong ng kanyang ulo, palibhasa siya'y nag-aangkin ng larawan ng kalwalhatian ng Diyos. Yung ba? No, mismo ang lalaki. Mismo ang tao. Ang sabi diyan, palibhasa siya ay larawan. Hindi sinabing may angkin na larawan o may tinatagong larawan, kundi siya ay larawan at kalwalhatian ng Diyos. At ang babae, sabi niya, ngunit ang babae siyang kalwalhatian ng lalaki. Hindi ba larawan ng Diyos ang babae dito? Hindi ba larawan sa Diyos din ang babae? Ayon sa talata, ano sabi diyan? Hindi siya larawan, di ba, ng Diyos? Siyang kalwalhatian ng lalaki. Bakit? Konteksto. Anong konteksto? Submission. No? Dapat mag-submit ang babae sa kanyang asawa o kanino mang lalaki sa iglesia sapagkat ang lalaki ay larawan ng Diyos at ang babae kalwalhatian ng lalaki. Kapag ang babae ay magaspang o harsh o maingay o ano pa man magdaldal, nawawala ang luwalhati ng kanyang mister sa kanya. Makakahiya. Pero pagdating sa creation, kapwa lalaki at babae, nilikha ng Diyos sa ating patunayan. Genesis 1:27. At nilikha ng Diyos, lalaki at babae, ayon sa kanyang larawan. Pero dito sa konteksto, ito tumutukoy sa submission, pagpapasakop ng babae na dapat igalang sapagkat ang lalaki ay larawan kalwalhatian ng Diyos. Kaya makikita natin na hindi po ang image ng God ay hindi po bagay na ating daladala na iniingatan natin. Kundi mismong tayo ang larawan ng Diyos. Kaya nga, yung application po nakaraan, paano mo nire-represent ang Diyos sa iyong trabaho? Paano ka magmura sa iyong kapwa mga trabahador? Paano mo silang sinisiraan? Nagbabackbite ka, nagbackbite pala, chismis. Hindi magandang panotoo yan. Diba? Dapat, ang sabi ng Panginoon, be holy for I am holy, be righteous for I am righteous. Bilang Kristyano. So, maging sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, naging baluktot tayo. Totoong baluktot na larawan ng Diyos. Kaya kinakailangan maipanganak na muli. Siya ay dapat malikhang muli. Karamihan po ng mga hindi pa nalikha, mayayabang yan sa kanilang sarili. Hindi yan ang ugali ng Diyos. Kailangan siya maipanganak na muli. Ngayon, tignan naman natin ay katong bahagi sa doktrina ng paglikha. Una, nilikha ng Diyos ang mundo. Ikalawa, nilikha ng Diyos ang tao. Ngayon naman, ikatlo, ang pagsubok ng Diyos sa tao. Ang pagsubok sa Diyos ng Diyos sa tao. Ang ating batayan dito ay ang ating 1689. Confession of Faith. Sapagkat nandun na lahat. Lahat ng pinag-aralan nila mula sa Genesis hanggang Revelation, sinamarize nila ito para maituro sa atin nang sa ganun hindi na tayo maligaw na magsuri tayo natin sarili sapagkat meron tayong ibang isipan. Sila na mismong bumuo nito para hindi na tayo mahiraman. At kailangan na natin suriin ang bawat talata
upang ito'y mapatunayan. Ganito ang sabi sa 1689, chapter 4, paragraph 3. At sa paragraph 3, may mga verses yan eh. No? Ang sabi ito, sabi, ang kautusan ng Diyos ay nasulat sa mga puso ni na Adan at Eva. Ngunit, pinagbawalan silang kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala sa mabuti at masama. Ano napansin natin? Yung kautusan daw, paano tayo mabuhay sa mundong ito, tulad ni Eva at Adan, nakasulat sa puso. Pero, mayroon pa rin siyang audible o written na law para tayo ay turuang sumunod sa Kanya sa mabuti at masama. Okay? Sabi dyan, ngunit pinagbawalan silang kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala at mabuti at masama. Mismong Diyos nagsalita. Then sa verse 9, ang kanilang kaligayahan at pakikisama sa Diyos ay nakabatay sa kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gayon din ang pagpapatuloy ng kanilang pamamahala sa lahat ng nilikha. So, isa-isahin natin. Una, doon po pagdating sa testing ng Diyos sa tao. Unang-una, isinulat ng Diyos ang kautusan sa puso ni na Adan at Eva. Kaya kung paanong tayo ay nagmana ng kasalanan ni Adan at ni Eva, gayon din naman, minana natin ang kautusang nakasulat sa puso ng bawat isa. Ngayon yung pagkaalam natin na mayroong Diyos, pagkaalam natin ng mabuti at masama. Pero, mayroon pa rin siyang sinabi sa kanilang direkta, huwag niyong gawin ito. Kaya ng Diyos eh. Mayroon na tayong kautusan dito, napakabuting makamig tayo ng pangangaral ng kanyang kautusan upang magkumpirma sa ating sarili na tayo ay lumabag, tayo nagkasala, sapagkat kung wala tayong batas sa kautusan, hindi tayo makukonvict sa lahat ng pangangaral at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Robot lang po yun. Ang robot, magbabasa siya at anong basahin niya, walang conviction. Bakit? Hindi makukonfirm sa puso niya sapagkat walang batas na nakasulat sa kanyang puso. Kaya huwag sabihin, hindi kayo kinakausap ng Diyos kapag nakakarni kayo ng pangangaral. Pero kadalasan ginagawa natin, nire-reject na yan. Nire-reject natin. Why? Because ang ating puso ay rebelyoso. Kailangan mong maipanganak ng muli. Kaya lahat, may kautusan ng Diyos sa puso. Mayroon. At ito'y sinabi ni Pablo sa Roma. Ang sabi ng mga Gentiles na wala silang written, wala silang nakikitang kautusan, sabi ng mga doon, wala kaming kasalanan dyan. Kasi hindi namin alam yung kautusan eh. Kaya hindi mo kami hatulan dyan ayon sa kautusan, kung ano hatol dyan. Sabagat wala kaming kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi. Meron kayong kautusan sa puso. At kung ano yung alam mong mabuti at masama, pero ginagawa mo yung masama, hatulan ka doon ayon doon sa nakasulat sa iyong puso. Sapagat ang nakasulat sa iyong puso, walang pakakaiba sa nakasulat sa titik mismo sa kautusan. Kaya wala kang may tatahinan. Huwag mo sabihin walang Diyos. Sapagat ikaw mismo narawan ng Diyos. At dahil ikaw mismo narawan ng Diyos, ngunit dahil sa kasalanan, nabasag yan tulad ng salamin, durog-durog, tingnan mo yung sarili, hindi makilala sarili mo. Ganon din ang tingin mo sa Diyos. Kaya ang tingin mo, idols, kay si Maria Teresa, ang santa mo, o sino man, si Diego Silang man, ang iyong Diyos. Dahil, basag yung imahe ng Diyos na nasa iyo. Ito sabi sa Romans 2, verse 12 to 15. Pakibasa na, Brother John, 12 to 15. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay makapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan
ay sa kautusan ng mga tulad. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig na kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos. Hindi ang tumutupad sa kautusan ay ating ganap. 14. Sapagkat ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. 15. Kanilang pinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Na nito'y nagpapatuloy ng kanilang buhi. Ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Kita nyo? Bakit malakas mga tuwiran tayo? Kasi alam natin eh. Alam natin, mali yung ginagawa natin. Malakas natin ikatuwiran yung kasinungalingan natin. Alam natin nagsisinungaling tayo, right? Dahil nasa buti natin, hindi tayo makakaligtas sa Diyos. Kung wala kang kautusan, yung buti mo ang siyang maging kautusan sa iyo. Sapagkat kung ano yung nakalagay sa buti, siya rin nakasulat sa banal na kautusan. Ang sabi sa banal na kasulatan, the wages of sin is death. Nakalagay din sa ating puso ang kabayaran ng kasalanan sa kamatayan. Wala na iba. So nakita natin na tayo lahat hindi makakaiwas sa mata ng Diyos. Kahit anong gawin nating paliwanag, kahit anong gawin nating mga paliwanag at mga mga pangangatwiran para lumusot tayo, para dayahin natin ang ating kapwa na ganito, yung mga pangako natin na hindi natin ginagawa, be sure your sin will find you out. At yun ang layunin ng iglesyang ito, na huwag kayo magpatuloy dyan, kaya laging mayroong pangangaral, mayroong pagsaway, mayroong pag-refute, mayroong pag-rebuke, dahil mapapahama kayo kung tayo magpapatuloy sa ating kasinungalingan. Sa puso natin nakasulat yung kautusan ng Diyos. At yan ay katunayan, kapag tayo po ay nagsisinungaling, nangangatuwiran, nagkukunwari. Kasi hindi tayo makatulog. Yung ating konsensya, yung buti natin, nasabi, minsan pinagtatanggol ka. Minsan naman nangangatuwiran. Saan dyan? Kaya, ang kautusan, bagamat hindi natin nababasa sa Biblia, narito sa ating puso, kaya wala tayong magdadahilan. Sino kang tao para magkaroon ng dahilan? Nakasulat yan, alam mo yung mabuti at masama. Alam mo yung mabuti at masama. Nasa konsensya ng bawat isang tao, save man o hindi, mananagot tayo dyan. Ngayon, kung ikaw'y save, huwag na tayo magpatuloy sa kasinungalingan. Huwag na tayo magpatuloy sa pagkukunwari. Gawin natin kung ano dapat gawin. Para maluwalhati natin. Anong utos ng Panginoon sa kanila ni Adan, Eva? Tungkol sa tree of life. Tree of life. Pag yan oras ng kinain ninyo, Adan, ibig sabihin, direkta kayong lumabag kung ano yung nasa loob ninyo na kautusan. Na sinabi dito sa mismong tinig ng Diyos, tiyan kayo'y mamamatay. Magsisimula ngayon ang kabulukan ng lahat ng bagay. The tree of life, knowing what is good and what is evil. So makikita natin ang original na pagtalima at pagkamapalad ng tao. Again, sa 1689 chapter 4, paragraph 2, verse 10, ganito ang sabi. Ang kanilang kaligayahan at pakikisama sa Diyos ay nababatay sa kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gayon din ang pagpapatuloy ng kanilang pagmamahala sa lahat ng bagay. Natingnan nyo, ang ating pong kaligayahan at pag-asa sa buhay natin nakadepende sa pagsunod sa kautusan. Hindi nakadepende kung gaano kalaki ka kumita.
Hindi nakadepende kung saan-saan ka nakakarating. Yun ang kaligayahan. Hindi nakadepende kung sino-sino kasama mo. Hindi yun ang batayan ng kasiyahan natin. Ang batayan ng ating kasiyahan ay ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos. Once na ikaw ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, habang buhay, dinidikdik ang konsyensya mo, mali yung ginagawa. Kaya sabi rito ng Diyos sa kanila, kung kayo ay susunod sa positibo kong utos sa inyo, manatili kayo sa kalooban ng Diyos. Diba yung pinakal natin? Tatlong pinakita sa atin ng Panginoon na dapat sundin, dapat buhay. Kung sa positibong batas kayo laging sumunod, kayo ay mananatili sa kabanalan at kaligayahan. Yun ang sinabi kay Adan at Eva. Pero, sila'y mayroong totoong kalayaan ng kanilang sarili. Taglay nila ang freedom of the will. Pag sabing kalayaan ng kalooban, pwede silang sumunod ni Eva na laging nandoon sa panig ng Diyos, pero pwede rin silang sumuway na labagin ang ipinagbawal ng Diyos. Yun ang totoong kalayaan. Yun ang totoong kalayaan ng tao. At ang totoong kalayaan yan, bago pa sila nagkasala. Pero nung magkasala na ang tao, nawala na yung kalayaan nilang sumunod sa Diyos, kalayaan nilang gumawa kung anong gusto ng kanilang pagkamakasalanan. Kaya kung tawagin yan, sila po ay sunod-sunuran sa kanilang likas na kalagayan. Nung sila po hindi pa nagkasala si Adan sa Eva, nagagawa nila mga espiritual na kalooban ng Diyos. Nagagawa nila espiritual. Nagagawa din lang kanilang natural. Sa laman. Pero nung sila yung kasala, ito po, nawala. Kaya hindi na sila magkakaroon ng buhay. Wala silang kaligtasan. Dahil ang nanatili sa kanila ay yung kanilang kalayaan sa laman. Lahat ng tao ngayon na makasalanan, pag sinabi mo, uy, kailangan sumamba ka sa Diyos sa ganito. Aba, huwag mo kong pilitin. Malaya ako. Igalang mo ang kalayaan ko. Tama ba sila? Ang kalayaan nila kung anong gusto ng kasalanan sa buhay nila. Pero ang kalayaan nila ay hindi maaaring magkaroon ng kalayaan para gumawa ng spiritual na bagay para sa kanilang kaluluwa. Kung tawagin yan, ang tao ay ganap na masama. Kaya ang tao ngayon, ang mga tao ngayon, malaya silang gawin kung anong gusto nilang gawin sa kanilang kalikasang makasalanan. Kumbaga, ang tao ngayon ay tulad sa aquarium, sa goldfish na nasa aquarium. No? Nasa aquarium. Ang goldfish bang yun, ay malaya ba siyang lumangoy-langoy sa kanyang kinalalagyan? Yes. Pwede ba siyang sumisid sa malalim? Yes. Pwede ba siyang lumabas doon sa tubig? Yes. Ibig sabihin huminga? Yes. Lahat. Pwede ba siyang kumain ng tamurog? Malaya siya doon. Pero wala siyang kalayaan labas ng aquarium. Okay? Wala siyang kalayaan sa labas ng aquarium. Ang sabi niya lang, may kalayaan ako dyan. Pwede ko pumunta dyan. Isip niya lang yun. Hindi niya magawa. Ganyan ang kalagayan ng tao ngayon. Sila ay free agent. No? Malaya silang ahente sa kanilang kaligtasang makasalanan. Pero pagdating sa spiritual na bagay, wala silang magagawa. Nakita nila yung goldfish, yung ibon, ay malaya yung ibon. Yung ibon, malaya siyang lumipad saan ang gusto. Wala sa aquarium eh. Pwede bang dumayad din ng ibon sa aquarium? Yes! Kung gusto niya. Pero, hindi siya tatagal doon. Mamamatay siya. Ano gagawin ng ibon? Lalabas siya sa kanyang totoong kalayaan. Ang Kristiyano ba, pwede bang lumubog sa kasalanan? Yes! Malaya siya. Pero hindi siya tatagal doon. Dahil hindi yun ang kanyang lugar. Mamamatay siya sa kasalanan. So therefore, magsisisi talaga siya.
At lilipad pa ng mas mataas na lipad pa sa kanilang buhay. Enjoy niya ang kalayaan niya sa kamay ng Diyos. At ayaw niyang gamitin ang kalayaan niya sa kamay ng Diyos na magtimpasaw doon sa sanlibutan, sa kasalanan. So sa ating buhay ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, na ang totoong kaligayahan natin ay nakadepende sa ating pagsunod sa kautusan. Hindi tagapakinig lang. Hindi tagapakinig lang ang ating batayan. Kundi, ang sabi nito, ang kanilang kaligayahan at pakikisama sa Diyos ay nababatay sa kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero, ito'y tumutukoy doon sa mga taong nasa kalayaan ng Diyos. Bilang Kristiyano, ang totoo nating kaligayahan at kasiyahan sa buhay natin ito, kung pa natin inu-obey, not just to listen what the law of God said. Pero hindi ito nang hanggang makapagliligtas. Walang kautusan ang makapagliligtas. Halimbawa, sa aquarium, andun yung isda, narinig niya yung kalayaan ng ibon to, maaari niyang paniwalaan lahat yun eh. Maaari pa kasi magluluhod doon, magtikirik ng kandila doon para masabi na siya namumuhay din tulad ng ibon. Pero kailanman hindi sa mga kalaya, malibang siya ay uri ng Diyos at gawin siyang bagong nilikha katulad ng ibon. Imposible sa tao, sa isda, na sarili niya ay maging ibon. That's impossible. Imposible sa isang makasalanan na siya ay maging anak ng Diyos sa kanyang sariling paraan. Pero sa Diyos walang imposible. Kaya nga sa ating buhay ngayon, huwag yung sabihin, dahil kayo ay nagkakamal ng maraming pera, tumaas ng posisyon ninyo, nakapunta na kayo sa around the world na kayo, inandyan na sa iyong kasiyahan at kaligayahan. No. Bigo ba yun? Mabibigo. Kahit ngayon tumanggap kayo 2 milyon, 3 milyon ngayong araw na ito, after 1 month, o after 1 year, sadlak na naman sa kalungkutan. Miserable na buhay. Ubus na. Kaya. Pero ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit wala siya nun, manatili sa Kanya ang kakontentuhan, kaligayahan, at kasiyahan sa buhay. Yan sinabi ng banal na kasulatan. So manatili tayo sa mga positibong utos ng Diyos. Don't love the world. No, repent. Magsisi. Palagi. Read yung Bible. Meditate on it day and night. Use the means of God. Attend worship. Attend the prayer meetings. Bible studies. Share the gospel. Ito yung mga means. Alam nyo, napakaligaya po natin kapag sa ating pag-share ng gospel, mayroong nakakilala sa Panginoon. At nakita natin nag-grow siya until siya po ay naligtas. Ang true misery of life ay ang pakikinig lang but disobeying and rebelling against God. Kahit anong pagsisigap natin, mga kapatid, kung labas po sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, hindi tatagal. Hindi tatagal. Hindi natin maangkin ang buong kaligayahan sa buhay na ito. So mga kapatid, nais ko balik muli bilang pagtatapos. Evolution, Big Bang Theory, Darwin Theory, is a kind of religious faith. Ito ay mga relihiyosong pananampalataya tulad ng doctrine of creation. Pero, ang doktrinang ito, ng evolution, Big Bang, o anumang iba pang mga paniniwalang ito, malaking kaibahan. Sapagkat, wala silang katibayan sa kanilang doktrina. Lahat theory. Lahat
haka. E paano kung ganito? Kung ganito. Yun yung talagang paraan. Ganito yun. Ngunit, mag-ingat kayo sapagkat ito'y tinuturo. Sa lahat po ng antas, sa lahat ng lugar, sa buhay natin ito, yun ang prinsipyong ginagawa ngayon. Kaya ang tao, malaya anumang gawin niya. Wala siyang pananagutan. Kasi nag-evolve lang siya. Nag-evolve lamang siya. At marami sa mga haka-hakang ito ng evolution, hindi katanggap-tanggap. At ang mga modernong tao ngayon, talagang tuluyan nilang hindi tinatanggap ang aral na ito. Sapagkat alam ng mga tao moderno ngayon ang silang lahat ng mga naniniwala rito at nagtuturo rito ay magsusuri sa Diyos. Magsusuri. Pag-isipan niyo maigi ang binubungan ng evolution o binubungan ng paglikha. Sa evolution, kung ang tao ay hindi nilikha at ito ay nag-evolve lamang, wala siyang pananagutan o wala silang batayan ng moral. Hindi nila alam ang totoo, ang mabuti at masama. Di ba? Alam nila yun eh. Ngayon, sa doktrina natin yun, bakit nila nalaman yung moral? What is good and what is right? Dahil sila ay image of God. And they deny it. At pinipilit nila na ang mundo ay from evolution. Kung gayon, kung ang tao ay hindi nilikha, wala silang sense. What is right and what is wrong? Wala silang pakialam sa utos ng Diyos, be holy for I am holy, dahil hindi sila nilikha ng Diyos eh. Sila'y nag-evolve lamang eh, from monkey. Kaya nga ang creation, o ang paglikha, kung ito'y binabalikan natin, na tayo'y nilikha ng Diyos, ito'y nagbibigay sa atin ng layunin para mabuhay sa mundong ito. Ito nagbibigay sa atin layunin para mabuhay. Para sa kaluwalhatian ng Diyos na lumikha sa atin. Ngayon kung sinasabi na tayo po ay mula sa unggoy, saan ako mananagot? Sa Diyos? Wala ako. Bahala ako sa buhay ko. Eat and drink and be merry, for tomorrow I will die. Pero dahil tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos, mayroon tayong moral. Mayroon tayong sense what is wrong and what is right. Mayroon tayong pananagutan. Mayroon tayong conviction. Mayroon tayong takot na mayroon tayong kaharapin pagdating ng araw. So therefore, ang buhay natin may direksyon, may layunin, may patutunguhan. Kaya nga, pinaka-bottom line nito sa ating doktrina about creation ay isang talata sa Biblia, Hebrews chapter 11 verse 3. Hebrews chapter 11 verse 3. Ganito ang sabi. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanglibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Paano natin daw mapapaniwalaan at paano natin panghawakan na itong mga nakita natin ay gawa ng Diyos? By faith. Ang tao walang panampalataya sa Diyos, hindi niya makita ito. Mga evolutionists, hindi sila niwala sa Diyos. They don't have faith in God. Kundi ang faith nila ay nasa faith. F-A-T-E, kapalaran. Ito ng kapalaran ko, ito na ako. No. Ang kapalaran ay nasa Diyos na. No? Kadalasan sa kapalaran ngayon, yun ang pinangahawakan ngayon, nature. Itong nature eh. Kaya ang nature galit na sa atin, di ba? Nagbagyo tayo, bumaha, dahil galit na ang nature.
Now, sino pa may control ng nature? Sino may control ng kapalaran? Tanging Diyos. Hindi nature na nagalit, kundi ang God, sinuway ng tao, kaya natural lang, consequence ng pagkalbo ng mundo, ay talagang babahayin niya. Why? Because man disobey God. Wala pong buhay, o wala pong kapangyarihan ng nature para pumatol sa atin. Tanging Diyos lamang. So by faith, kung mayroon tayong panampalataya, lahat ng bagay dito sa mundong ito, may pinagmulan, may katapusan. Kaya tayo man, dahil tayo makasalanan, we believe na lahat tayo mamamatay, magkakasakit, anumang karamdaman. Pero ang karamdaman natin, hindi po sigurado. Walang assurance na gagaling tayo anumang karamdaman. Ang assurance natin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan after ng aking kamatayan. Sapagkat mabuhay ka pa man, dagdagan ka pa ng buhay ng 15 taon, mamamatay ka pa rin. Gumamit ka man ng anumang mga herbal na yan para dumugtong ang buhay mo. Actually, hindi naman marunong ang buhay mo dahil tinakda ng Diyos kung ilang taon ka mabubuhay sa mundong ito. Sa pamagitan ng ating pagwawalang bahal sa ating katawan, mapapa-early ang ating kamatayan. Pero kung ating ginagamit ang mga bagay na kung saan maingatan ng ating katawan, then we will reach. I-reach natin yung taon na itinalaga sa atin ng Panginoon. Dahil ginagawa natin ang lahat ng paraan. Pero never believe yung nagdugtong ng buhay mo ay yung mga means. Means lang yun para ma-achieve mo yung tinalagang buhay ng Diyos para sa iyo. Remember Hezekiah? Because of Hezekiah's pride, hindi niya alam na naging proudful siya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya through Isaiah, sabihin mo kay Hezekiah, prepare niya na ang kanyang household sapagkat mamamatay na siya sa karamdaman niya. Sabihin yun, si Hezekiah ay humarap siya sa dingding. Hindi siya makaharap sa harapan ng Diyos, kundi sa dingding. At humingi siya ng forgiveness sa kanyang kapalaluan. Pero hindi niya binanggit yung kundi kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Dahil gawa ng Diyos na siya makagawa ng mabuti. At nung umalis si Prophet Isaiah, son of Amos, ang sabi ng Diyos, Isaiah, bumalik ka sa kanya. Nakita ko ang kanyang mga luha, narinig ko ang kanyang pamilya. Durugtungan ko pa siya ng 15 taon. Kaya anong ginawa ni Isaiah? Sinabihan si Hezekiah. Natatuwa. At sabi ni Amos, okay, magdikdik ka ng igos para gumaling yung sugat mo. It's our responsibility also na gawin natin anumang bagay na dapat gawin natin sa katawan natin, take your medicine para gumaling ka sa iyong physical, and yet, ang Diyos na lugtong ng iyong buhay. Magkasama yun. God is sovereign, but we are responsible. So, ganyan po ang nangyayari sa doctrine of creation. Let us pray.